Hello guys, kung wala na kayong pag-asa, sabihin nyo lang to. Before, after, in every storm, there will be a rainbow. Jasper Gatela. Christine Coronado. Hi, smile every day. I know you cry. Don't lose hope. I love you. Ako po si Rose May. Kung mawawalan ka ng pag-asa, just pray and celebrate at patuloy natin tong dance. Hi, my name is Abigail. Kung nawawalan ka na ng pag-asa, just pray and let God handle your problems. Miss Gratela, and if you I'm Patrick Gratela, and kung wala ka ng pag-asa, basahin lang ang Biblia. Hello! Good afternoon! So, andito kami ngayon sa Madanan. So, this is the place. Wow. Night na makaranam, tapos ma-worship kita together. Ano? Bago kita mag-worship, let's agatan ta muna ang guidance sa Lord sa aton pag-worship, tapos ano yung Holy Spirit. Silent, surely it was through. But since when has impossible ever stopped me? We miss you, Igniter! Friday's disappointment and Sunday's empty too. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng mga kapatiran na nakatunghay na po sa ating mga simbalay. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Muli, palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, na siya muli ang motor ng araw na ito, na siya muli ang nagbigay ng buhay at kalakasan sa atin, at nagbigay ng oportunidad na muli siya ibigyan ng kapurihan mula sa ating mga buhay. Kapatid, anuman ang iyong ginagawa sa araw na ito, napakagandang desisyon na ikay magpuri sa Panginoon. Makinig sa kanyang salita dahil ito ang napakagandang bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kapatid, anuman ang iyong sitwasyon sa mga oras na ito o sa mga nagdaang araw, dyan po ngayon sa iyong kinatatayuan o pinauupuan, maaari mo pong iyuko ang iyong mga ulo. Pasalamatan ng Diyos sa lahat ng bagay na ginawa niya, maging sa problema man. Gawin po natin isang panalangin ang awiting ito na nagsasabing, Ikaw lamang, O Diyos, ang nagtiwala sa akin. Dahil wala na pong iba ang may kayang gawin, ang lahat ay kayang gawin sa buhay natin, kundi ang Panginoong Hesus po lamang.
Ama naming Diyos, maraming salamat. Muli sa araw na ito na pinagkalooban niyo kami ng buhay at kalakasan at pagkakataon na muli may taas, mabigyan ng parangalan mula sa mga papuri, mula sa mga aming awitin na ihandog sa inyo sa mga araw na ito, Panginoon. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, mag-iikot ako, O Diyos, kay huli mo. Sa kabutihan, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, mag-iikot ako, O Diyos, kay buti mo. Lahat ng papuri, paluwalhati ay aral sa'yo, O Diyos. Ang aking puso at ang aking buhay ay alay sa pagsamba. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, mag-iikot ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, mag-iikot ako, O Diyos, kay buti mo. Pangako natin ang ating Diyos na buhay. Kapatid, patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon. Ibigay natin sa Kanya ang ating mga pasasalamat. Pumalakpak tayo, umindak tayo, tumanon tayo para sa Kanyang presensya. Amen! May kagalakan, may kasiyahan sa puso. Siya ng Diyos, may kapayapaan, may kalakasan, may
Lord God, purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God, for your great love, Panginoon, na ibinigay sa amin. Salamat, Lord God, dahil sa iyong paningin, sa iyong pananaw, kami ay malinis na, Panginoon, sapagkat ika'y kinilala namin, tinanggap namin sa aming buhay. Hindi naging usapin o naging issue sa iyong Panginoon God kung gaano kami makasalanan, Panginoon. Dahil sa pag-ibig mo, nagkaroon kami, Panginoon, ng kaligtasan, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Hallelujah, Jesus. sa biyaya ng iyong pag-ibig, Panginoon, sa amin. Purihin ka, Panginoon. Diyos, inibig mo
Panginoon Lord God, sa iyo lamang po namin ibinibigay. Wala pong iba, Panginoon. Sa iyo lamang. Pinupuri ka namin. Pinasasalamat. Panginoon, sa araw na ito, muli pagpalain ninyo ang iyong salita na maririnig namin mula sa iyong lingkod. Ikaw, Panginoon, ang magbukas ng aming mga puso at isipan upang aming maintindihan at matanggap, Panginoon, ang iyong salita sa araw na ito. Na kung saan ang salita mo, Panginoon, ang magbibigay na naman sa amin, Panginoon, ng bagong kalakasan, bagong direksyon upang makamtan namin ang masunod yung mga bagay na nais mong gawin namin, Panginoon. At para na rin po sa aming sarili na mas mapalapit, na mas makilala ka kung sino ka, Panginoon, at kung ano yung kaya mong gawin sa ilaw, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang araw po, kumusta po kayo? Ang title po ng series natin ngayon ay Pag-ibig sa gitna ng pandemya or Love in the Midst of this Pandemic. Nung mga nakaraang linggo, ang pinag-uusapan po natin ay tungkol po sa isang emosyon na nararamdaman po ng normal na nararamdaman ng isang tao. Yun po ay ang fear or takot. Nalaman natin na ang fear ay nakakapag-paralyze sa isang tao na hindi siya makagalaw, hindi niya magawa ang mga dapat niyang gawin. Ang fear din ang nakakahadlang sa isang tao na mag-step up, na mag-move forward. Ang fear din ang nagbibigay ng mga negatibong pakiramdam or negatibong pag-iisip sa isang tao kagaya ng worry, ng doubt, at in short, nagbibigay siya ng stress sa isang tao. Minsan, napapansin natin, may mga pakiramdam tayo na para tayong magkakasakit pero wala naman, na parang ang tamlay-tamlay natin pero hindi naman, nakakaramdam tayo na parang ang lungkot-lungkot natin pero hindi natin alam kung saan nanggagaling. Yung po ang dulot ng mga negatibong pag-iisip na minsan ay commonly ay nanggagaling po sa takot or sa fear. Ngayon naman po ay magfo-focus tayo sa isang emosyon na nararamdaman ng isang tao. Yun po ay ang love or pag-ibig. Sabi po natin kanina, kung ang fear ay nakakapag-paralyze sa isang tao, love is the opposite. Because love is one of the most strongest driving force that motivates a person to do something. Kung ang takot ang nagiging hadlang para sa isang tao para mag-move forward or mag-step up, ang love naman ang nagiging driving force ng isang tao para gawin ang mga bagay-bagay na sa tingin natin ay hindi kaya pero kinakaya. Di ba meron ngang kasabihan na love conquers all? Di ba merong kasabihan ng mga Pinoy na hindi baling mahirap basta magkasama? Dahil po yan sa pag-ibig. Yun po ang nagagawa ng pag-ibig. Kung ang fear ay nagkukos ng stress sa buhay ng isang tao, ang love naman, ang kinukos niya ay positivities. Ang love ang nagbibigay ng inspiration. Ang love ang nagbibigay ng motivation. In short, ang love ang nagbibigay ng lakas ng loob sa isang tao. Ngayon po, pag-usapan natin, saan po ba talaga nanggaling yung love? At ano po ang konsepto ng love na mababasa natin sa salita ng Diyos? Gusto ko po kayong dalhin sa 1 John chapter 4, verse 9 and 10. Sabi po ng salita ni Lord, in verse 9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. In verse 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Gusto ko pong i-emphasize, ito ang pag-ibig. In verse 10, sabi ng salita ni Lord, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya. Yung po ang konsepto, yung po ang picture ng pag-ibig na meron po ang salita ni Lord. Ang pag-ibig po pala ay hindi nanggaling sa atin. Ang pag-ibig po pala ay nanggaling sa Diyos. At tayo po ay tagatanggap lamang ng pag-ibig. Nagkaroon tayo ng pag-ibig dahil po nakatanggap tayo ng pag-ibig mula sa Diyos. At paano po natin yun natanggap? Nakita ko po dito sa text na to na
ang word po na ginamit in verse 9 is inihayag ng Diyos. Ibig sabihin, intentionally po talaga na pinakita ni Lord, pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Gusto ko po kayong dalhin in verse 16. 1 John chapter 3 verse 16. Sabi po dito natin nalalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Paano po ba talaga tayo inibig ng Diyos? Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Ito po pala yung picture, ito yung concept, yung konsepto ng pag-ibig na nais po na ituro sa atin ng Panginoon. Ang pag-ibig po niya na walang hinihintay na kapalit. Kasi ano ba naman po ang ipapalit natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin? Hindi po natin kayang tapatan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang tipo po ng pag-ibig na meron ang Panginoon sa atin is yung minahal niya tayo, inibig niya tayo, kahit na wala tayong maibibigay na kapalit sa Kanya. Inibig niya tayo ng hindi natin deserve. Inibig niya tayo na hindi natin kaagad nalaman kasi kinailangan niya pang ipakita sa atin sa pamamagitan ng Kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus. At ang sabi po ng salita ni Lord, in verse 11, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Okay, dahil po tayo ay nakatanggap ng pag-ibig mula sa Diyos, ang nais po ng Panginoon ay ibigin din po natin siya. At ibigin din po natin ang mga tao sa paligid natin. Di po ba parang tubig yan? Ang tubig po sa gripo ay natural na umaagos. So, tayo po, pag nakakatanggap po tayo ng kahit na ano, natural po siya. Kunyari, nakatanggap tayo ng pagkain, kakainin natin, munguyain natin, papasok siya sa katawan natin. Ganon din po ang pag-ibig. Ang pag-ibig po na natanggap natin mula sa Panginoon, pumasok siya sa buhay natin at naturally, ilalabas din po natin siya. At paano po natin siya magagawa? In 1 John chapter 4 verse 19, sabi po ng salita ni Lord, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ganun po pala yun mga kapatid. Tayo po ay umiibig, nakakaramdam tayo ng pag-ibig sa puso natin dahil inibig po tayo ng Diyos. Ibig sabihin po, ang source po ng ating pag-ibig ay hindi po galing sa ating sarili. Ang source po ng ating pag-ibig ay galing po kay Lord. So, it's like a flowing water. Ganun po ang konsepto ng pag-ibig ng Diyos na nai-experience natin. Basahin po natin. Move forward tayo in verse 20. Sabi po ng salita ni Lord, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? So, yun po ang sinasabi ng salita ni Lord in verse 21. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. So, ang gusto po ng Panginoon, inibig niya tayo, kaya gusto niya din na mag-flow din ang pag-ibig sa buhay natin. Mag-flow din ang pag-ibig sa buhay natin papunta sa buhay ng ibang tao. Yun po ang nais ng Panginoon. At paano nga po ba natin yun mapapakita? Si Lord po, He intentionally showed us, hinayag niya po ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan po ng pagsugo ng kanyang kaisa-isang anak, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Ngayon po, ang nais din po ng Panginoon ay ganun din po ang maging konsepto natin ng pag-ibig. Na ang pag-ibig po para sa atin ay makita din po sa ating mga ginagawa. In verse 16 hanggang 18, basahin ko po in 1 John chapter 3 verse 16, sabi niya po, dito natin nalalaman ang pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. 17. Kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? In verse 18. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Ito po yung nais ko pong i-emphasize sa atin, sa bawat isa sa atin ngayong araw na to. Ang nais po ng Panginoon ay huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang. Nais po ng Panginoon na patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Remember po, si Lord,
Because of His love, dahil sa inibig niya tayo, pinatunayan niya na inibig niya tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang most precious possession, and that is His Son. Binigay niya ang kanyang anak. At yun po ang konsepto ng pag-ibig. Yun po ang sukatan ng pag-ibig na nais din ni Lord na gawin din natin bilang mga anak niya. Na ipakita natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. The other day, I had this conversation with Papa. At isa sa mga napag-usapan namin, sabi niya po sa akin, kindness or ang kabutihan, kindness, when given to someone and you expect that someone to return that favor to you is not kindness. It is business. Kasi di po ba, kung gumawa tayo ng mabuti para sa isang tao at ina-expect natin na ibalik niya yung kabutihan sa atin, sabi niya po, hindi daw kabutihan ang tawag doon. Negosyo daw po yun. Pag nagnenegosyo tayo, di po ba? Maglalabas tayo ng pera, mag-i-invest tayo, at ina-expect natin na merong babalik sa atin at may tubo pa. Yun yung negosyo. So, hindi po yun yung konsepto, hindi po yun yung pag-ibig na nais ng Diyos na mag-flow sa buhay natin. Ang nais po ng Panginoon na pag-ibig na meron tayo ay kagaya ng pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Yung pag-ibig po na hindi naghihintay ng kapalit. Yung pag-ibig po na nagbibigay. Yung pag-ibig po na nag-aalay. At paano po natin siya maipapakita at maisasabuhay sa panahon ngayon? Sa panahon ngayon na nababalot ng takot ang puso ng maraming tao. Sa panahon ngayon na nababalot ng lungkot ang puso ng karamihan. Merong mga syempre bumabagsak po ang ating ekonomiya, nalilimitahan ang kita ng bawat pamilya, at meron po mga nagkakasakit. Nandun po palagi yung takot na baka isang araw paglabas ko, pag uwi ko ng bahay namin, dala-dala ko na yung virus. Nandun po yung takot na yun. Mga kapatid, ang sinasabi po ng salita ni Lord, na yung pag-ibig na natanggap natin mula sa Kanya, ay mag-flow sa buhay natin at ipakita natin at ihayag natin sa ating mga kapatid, sa mga tao na nakapaligid sa atin. Paano po natin yun magagawa? Sa pamamagitan po ng gawa. Kung ang kaaway ay nilulunod ng takot, ang puso, ng worry, ng stress, ang puso ng bawat isa, ng mga tao na nakapaligid sa atin, hayaan po natin na ang pag-ibig ng Diyos ang mag-flow po sa buhay natin. Gumawa po tayo ng mga bagay na driven tayo ng love. Gawin po natin ang mga bagay-bagay na mabuti, hindi lamang dahil gusto natin na makareceive tayo ng kabutihan in return. Gawin po natin ito out of love. Okay, ang pag-ibig ay isang positibong emosyon na hindi nanggaling sa atin, kundi nanggaling sa Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging pag-ibig lamang kapag ito ay sinasabayan ng gawa. Yun po ang konsepto na meron po ang salita ni Lord dahil yun po ang ginawa niya para sa atin. At ini-encourage ko po ang bawat isa sa atin mga kapatid. As we continue to live life, as we face, habang kinakaharap natin ang pandemyang ito, hayaan po natin na ang pag-ibig ng Diyos ang mag-flow sa buhay ng bawat isa. Hindi po kinakailangan na maging mayaman tayo para tumulong tayo sa iba. Hindi po kinakailangan na pera ang itulong natin sa ating kapwa. Hindi po kinakailangan yun. Di po ba? Ang taong may pag-ibig, napaka-positibo niya sa buhay. Ang taong naka-experience ng pag-ibig ni Lord, meron siyang lakas ng loob, meron siyang pag-asa. Yun po ang ipuno natin sa bawat isa ngayon sa panahong ito. Hindi po pera ang sagot sa lahat ng problema na mayroon tayo. Hindi po kasagutan ang anumang ino-offer po ng mundo sa mga problema na ating kinakaharap. Ang sabi po ng salita ni Lord, at yan po ang magiging kadugtong ng ating word next week, is yung pag-ibig po na nagmumula sa Kanya. Lahat ng bagay, ang ginagagawa ng pag-ibig sa buhay natin, ang mga bagay na imposible ay nagiging posible dahil sa pag-ibig. Yung po ang ipinakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko po ang bawat isa. Sa linggong ito, subukan po natin isabuhay ang pag-ibig na na-experience natin mula kay Lord. Subukan po natin gawin ang mga bagay-bagay sa buhay, sa araw-araw, para sa mga tao sa paligid natin. Dahil mahal natin sila at dahil minahal tayo ni Lord. Maraming salamat po and may God bless you po.